tagapamagitan nila sa iyo. Halaya karamanayahana. Nekaramanayahana. Nekaramanayahana. Niloob mong maiba ang katag-ako sa tao upang patotohanan na bumababa ako. May dadaluyang nilalang, may gagamiting katauhan upang patotohanan espiritu mo'y buhay. Di kayang magturan ng hayop na turingan, maging mga puno o ibon man iyan. Kaya't ang mga tao na mayroong kaisipan ng higit sa lahat ng mga likha mo, siyang inangkupan mo, binahagi ng totoo ng ganang yong espiritu, bahagi sa tao. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko. Titigan mo ang mga anak mo. Masdan mo ang bawat isa. Nalilirip mo ang damdamin. Nababasa mo kaisipan. Nararamdaman mo ang kanilang taglay na katawan. Sapagkat sila'y mula sa iyo na binuhay mo at pahiram lamang na may wakas ang buhay. Nilalagak ko sa iyo katawan nila at espiritu, maging kaluluwa na marapat pakinabangan ay ang para sa iyo. Anong silbi ng pagsusumamo ng Panginoon at ng Espiritu? Samang ang taglay ay kapangyarihan, sama na nagbahagi ng buhay kanino man. Kung lahat man ay lumuha, kung lahat man ay mahabag, bilang kay Apo Kunching na pananaway katauhan. May naging makabuluhan ba na kinamtan at tinanggap sa bawat isa? Kung di ang puso nila, puso ninyong lahat ay mababago. Mga mahal, napakahalaga ng puso ng tao. Kung ang utak mo man ay umaandar pa, ngunit ang puso mo ay di napipintig siya, wala ka na rin silbi bilang anak ng Ama. Kaya't napakahalaga ang pandama. At kung mayroon ka namang puso at ang utak mo ay may diferensya, di mo na rin tuwirang mararamdaman ang kahalagahan ng iyong buhay. Kaya't ang bahagi ng Ama, salita niya'y sa isipan dapat magharing tuwiran. At sa puso mo naman, numakal ang pagtanggap, pandamang mainam. Mga mahal, ang kailangan ng tao bawat araw ay marami. Subalit sa bawat kailangan na marami, kailangan kayo na higit na mahalaga sa buhay nyo, na magpapahalaga sa lahat ng bagay na kailangan nyo, maging sa buhay na taglay nyo. Walang dilitiba
Diyos Ama. Buhay ba ang tao? Anong tao ang ibig sabihin na buhay? Pawang katotohanan. Matatawag na buhay ang tao kung may pandama. Tama po ba? Subalit kung walang pandama, hindi siya buhay. Buhay po ba ang Diyos? Anong silbi ng buhay ka kung wala kang pandama? Patay ang pandama mo, para ka na rin patay. Mahal, nawa lahat kayo'y mabuhay ang pandamang mula sa Ama at sa Kristong tinatawagang Panginoon ko. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, sino nga kaya ang maglilingkod na magpapahabag siya sa sarili niya, magpapahabag siya sa kapwa niya? Kahahabagan siya ng kapwa niya, mahahabag siya sa sarili niya. Wala. Sapagkat di ka makapaglilingkod ng tapat sa kapwa mo kapag nahabag ka sa sarili mo, nagpahabag ka lang sa kapwa mo. Kaya't ang layo ng Ama't nais niya, matibay kang anak niya, na ang ipakilala mo siya, hindi ang kapwa mo taot maging sarili mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang una niyang hakbang na nais kamtin ng tao, ang mapatawad ang nagkasala. Sapagkat ito ang pag-uugatan ng pagmamahal. Ito ang pasimula ng pag-ibig na mabubuhay. Ang ikaw ay walang daladala sa damdamin mong tinataglay. Ang ikaw ay walang nakatago sa puso mong humihinga. Ay pinaghuhugutan siya. Puso mo ang pinaghuhugutan ng pagtibok para ikaw ay huminga. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ilang araw na po ba ang lumipas para sa nobenaryong tinatawag? Para sa paghahanda ng anibersaryo. Mga mahal ko, nawa, wag na sayang ang sa inyo'y pagbabata na araw-araw kayong kumpleto ng nakakapitong araw. Wag nawang masayang ang sa inyo'y pakikiisa sa gawaing ito sa nobenaryong pinaghahanda ay ang anibersaryo. Kundi bagkos, lahat kayo'y makinabang. At ang pakinabang na yaan ay hindi salapi na nakikita mo. Hindi bagay na hahawakan mo. Hindi pagkain na isusubo mo. Kung hindi, walang bagay siyang kapantay. Sapagkat pinakahigit siya sa lahat sa iyong buhay. Espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, napakabuti ng Ama. Bakit ang espiritu ng katotohanan? Sapagkat kung ang espiritong huwad ang sa inyo, hindi nyo makikilalang lubos ang sa inyo'y nagpahiram ng buhay. Hindi nyo makikilalang lubos na sa inyo'y nagpahiram ng mga bagay. Wala kayong natatanging sarili ninyo. Wala kayong masasabing inyo. Lahat ng inyo, lahat ng nasa inyo ay pahiram lamang ito. Sa isang iglap na naisin ng Ama, lahat ay kaya niyang bawiin sa inyo. Buhay po ba ang Ama? Mula sa iyong buhay na hiniram, mula sa iyong buhay na pahiram, pananaw mo, pandinig mo, panlasa mo, pananalita mo, lahat pahiram sa iyo. Kapag ginustong bawi ng anuman sa iyo nito, kayang gawin ng Ama. Mga gamit mo, mga kinakain mo, lahat ng kaparaanan para magkaroon ka ng katubusan sa lahat ng kailangan mo. Lahat ng iyan ay pahiram. Wala kang masasabing sa iyo yan. Tamang nagsumikap ka, kaya mo nakamtan yan. Tamang gumawa ka ng paraan, kaya mo nakamtan yan. Kung may sakit ka at di ka nakauusad, anumang sipag na gusto mo, anumang talino mo, walang daratal na biyaya sa iyo. Sa makatwid, kung ikaw man ay taong masipag, kung ikaw man ay taong masinop, kung ikaw man ay taong walang katapat na kapwa mo, makapangyarihan, ang katalinuhan mo ay taglay mo, hindi sa iyo yan. Sa Ama pa rin iyan. Ano lamang ang nasa sa iyo? Yung sarili mong kasalanan.
yung ginagawa mong kamalian, yung ginagawa mong pagkakamali sa iyong buhay na hindi niya niloob, na hindi niya ginusto kailan paman. Sa makatwid, mga mahal ko, hiling ka ng hiling sa Ama, patawarin mo ako. Sabi nga po ng isang awit, patawad. Lord, patawad. Lord, patawad. Sabi ng Ama, hingi ka ng hingi ng tawad, ikaw ayaw magpatawad. Patatawarin ba kita, hindi ka marunong magpatawad? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sa makatwid, kung nais mong patawarin ka ng Ama, matuto kang magpatawad sa nagkasala sa iyo. Dinadaya mo lang ang sarili mo, kahit anong bait na gawin mo sa kapwa mo, na gusto mong maging mabait ka sa kanya at ikay maging mabait ka sa pananaw niya. Subalit mayroong nakatago sa puso mo, hindi pa rin ganap ang kagalakan mong matatanggap, sapagkat hindi mo madadaya ang Diyos ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kung tatanggapin lamang at magsasabuhay lamang lahat ng anak ng Ama, makikita ninyo kung anong gagawin niya, mararamdaman ninyo kung paano niya binigay sa inyo ang katotohanang ikaw na anak niya, napatawad kang lubusan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Ama? O sulong, dahil mayroon ka dito, kinainan ka ng napakasarap na pagkain. Nasarapan ka, nakalagok ka ng nakalagok, nakakain ka ng nakakain, nalulon mo ng nalulon. Nasarapan ka sandali. Subalit, pag naalala mo na naman yung galit mo, anong dinulot sa'yo na masarap na kinain mo? Wala. Naghihimutok ka na naman. Naghihinagpis ka na naman. Nagpuputok ang butsi mo. Nagpipigil ka ng hininga mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung tunay na matalino ang tao, uunahin niyang gagawin magpalaya sa kanyang damdaming hindi tama. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, rosaryo ka ng rosaryo, meron ka naman pala dito. Sino dinadaya mo? Sarili mo. Tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag kang magtaka kung mayroon ding taong mapagpaimbabaw na nakikitungo sa'yo. Sapagkat ikaw rin ay ganon. Di bagat maliwanag ang katotohanan kung ano tinanim mo, siyang anihin mo, at kung ano ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kaya, kung ika'y mapagkunwari sa kapwa mo, masaya ka kunwari, maganda ka makitungo sa kanya, huwag kang magtaka kung sa pakikitungo mo maganda at masaya, pagtalikod ay hindi pala, ikaw din may gaganti sa iyong ganon. Subalit kung lahat ng pinakikitunguhan mo at lahat ng pakikisama mo ay totoo, wala kang takot na may gaganti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kung may gumanti man sa iyong mabuting ginawa, wala ka rin takot na sa iyo ang ganti ng Ama. Sapagkat ang nakikipagtotoo sa kanya, makikipagtotoo sa kapwa niya, ang Ama ang nagbibigay ligaya. Mga mahal ko, katotohanan ng tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, napakasarap ngumiti ng totoo. Napakasarap magsalita ng totoo. Napakasarap makitungo sa totoo. Napakasarap magsama ng mga totoo. Subalit sa hindi mga totoo, kay hirap pakitunguhan, kay hirap paksamahan, kay hirap magsalita. Baka pagtalikod mo, balimbing pala siya. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga,
Yamang kayo'y naririto pag nilaya ninyo. Ang sa akin ay inulat na totoo, mapagtanto't mawari-waring ganap nyo. Anong silbi ng ngiti mo at pagkain na nakatawa ka pa? Kung ang puso mo na may tinik pala, at ang kaluluwa mo'y hinang-hina na siya, may silbi ba lahat ng inukol mo sa Ama? At sa kapwa mo'y pinakita mo pa, wala kahit ano, pakinabang ang iyong kaluluwa. Kaya halina tao, magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran, sapagkat kayo'y aking minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kumisan, pag magpa-check up yung tao, naninikip po kasi ang dibdib ko eh. Para pong mabigat eh. O sige, eka, 2D echo kita. O sige, eka, ECG kita. In-ECG, normal naman eka eh. O sige, eka, 2D echo, 2D echo. Tinudi echo na. Abay, normal naman eka. Saan po kaya yun nagmumula? Hindi alam sagutin nung manggagamot ding magagalitin. Nagtungo ngayon siya dun sa makapagdudulot sa kanya ng liwanag. Wala ka naman sakit eka eh. Nagpagamot na nga po ako, walang makita eh. Ay talagang walang makikita. Nasa loob yan eh. Wala sa ugat mo. Nasa loob ng damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Tao, magpakatotoo. Nang sa gayon, maging ganap kayo kay Kristo. O tama po ba yun? Galit po ba kayo? Pag nagalit po kayo, kayo kawawa. Pagkatapos niya po kuntsing sa harapan ninyo, wala naman siyang alam sa inyo. Sinong naging kawawa? Sinong nahirapan? De kayo rin. Maging matalino kayo. Pukulin nyo man ang kamatis ngayon si Apo Kuntsing. Sabi lang sa inyo, subalit kayong pumukol. Kahabag-habag kayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumain nyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sige nga, maghain ka ng fried chicken. Mahilig sa fried chicken. Tapos binigyan mo ng tuyo. Dahil masaya ang puso niya, kahit di siya kumakain ng tuyo, para na rin ang fried chicken. Tama po ba? Ayan, pusong bato, palayain mo tao. Buhay po ba ang Diyos? Kabait. Kaya, tingnan nyo po, pinakita lang ng Ama, o puso, mahalaga ito. Di po ba? Talagang mahalaga ang puso. Tingnan nyo po yung batang yon, kahit may depresya, pero kaunti na lang. Ano? Palibasa, hindi niya iniintindi. Palibasa, batang walang muwang, walang iniisip, walang pakialam sa buhay niya. Baliwala sa kanya, sakit niya. Kayo din. Kung gayon lamang ang inyong gagawin, ang sakit nyo'y di nyo didibdibin. Para kayo nabubuhay na walang sakit, walang nararamdaman. Buhay bang Ama? Yan ang dapat nyong gagawin. Hindi nyo iniisip ang sakit nyo, hindi nyo dinidibdib, hindi nyo iniisip. Yun ang nakamamatay sa inyo.
inyo ang pag-iisip, ang pagdidibdib. Kaya kahit simpleng sakit, lumalala dahil sa kakaisip, dahil sa dibdiban, takot na takot, mamatay. Buhay bang Ama? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Alam mo ba kung kailan babawiin ang hininga mo? Ba't isip ka ng isip sa sakit mo? Ba't di ka magpakaligaya? Eto, kwento. Kaninang alas 5. Anak, gumising ka na at mangungusap ako. Ituran mo ito sa matatanda na ang edad nila ay nasa 60 na. Pataas. Kung nag-asawa sila ng 20, 40 anyos na yung anak niya. Kung nag-asawa siya ng 30 anyos na anak niya. 30 anyos na bata pa rin ang pagsisilbi niya. Paano kaya yung anak ko? Kumusta kaya yung anak ko? Kumain na kaya anak ko? Nasaan kaya anak ko? Ay, pera kaya anak ko? Ano kaya ginagawa ng anak ko? Buhay kaya niya mabuti? Maganda kaya ang pagtusama nilang mag-asawa? Naku, ang mga puko kaya. Paano kaya kung mamatay ako? Anak, sabihin mo sa kanila, kung tinuwid niya yung anak niya at minulat niya sa akin na kilalay ako, di ba siya mamamatay? Paano anak, pag nagsisentay uno, ay pinatay ko na siya. At yun pala'y takda niya na may magagawa pa kaya yung alalahanin niyang iyon sa anak niya. Sabihin mo sa kanila, anak, kung inabot na sila ng 60, ilagak nila lahat sa akin ang kanilang mga mahal sa buhay. At sila namay magpundasyon na sa akin. Nang kilalanin na nila ako't matanggap at masiyahan silang ganap. Bawat araw iniisip, anak, wala nang katapusan yun, anak. Kinabukasan nyo na naman ang kanyang pag-iisip. Kinabukasan nyo na naman, namatay siyang isip ng isip. Wala naman ekang na pala ang pag-iisip. Mabuti sana, anak, kung sinabi niya, kumusta na kaya anak ko? Nakita niya kung anong ginagawa. Kumain na kaya anak ko? Natanong niya kung siya'y kumain na. Kumusta kaya asawa niya? Napagsabihan, naroroon sila. Wala naman doon. Isip ng isip. Kaya sa edad niyang 60, kulubot na bala. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung lahat lang ng tao, tama, may kasabihan. Hanggang kaapu-apuhan mo, mamahalin mo ito, lilingapin mo, aarugain mo, subalit, hindi mo pahihirapan ang isip mo, hindi mo didibdibin sa puso mo, ilalagak mo sila sa akin, anak! Upang kung paano mo sila nilagak at ikaw na magulang ay nagpapakatotoo sa akin. At kung paano ka sa akin nakikipagtotoo, anak, ako naman ang sa kanila ay nagbibigay liwanag. Kaya, yamang naliliwanagan sila at ikaw naman ay naghahain sa akin para sa kanila. Nakita ko katapatan mo, nakita ko katotohanan mo. Sila bagang anak mong hinahain mo sa akin ay papatayin kong walang laban. O tao, magnilay kayo, magbulay kayo. Marami ang matanda na isip pa rin ang isip, wala namang napapala. Walang nakakamtan, walang nababago sa isip ng isip, lalong tumatanda. Kanyang mukha, kanyang katawan ay humihina. Ano kaya ang gawin, anak? Ako ang pagtiwalaan, sa akin ilagak. Ako ang bahala sa kanilang lahat. Mga mahal, katotohanan kung lahat lang ng tao'y gayon ang magaganap. Walang anak na hindi marunong kumilala sa Ama. Walang magulang na di napalapit sa Ama. Walang namatay na naalis siya sa katotohanan. Subalit, anak, nang dahil marupok ang tao, alabok ang pinagmulan,
Dito ko masusukat ang kanilang katapatan. Tao, mahal ko kayo, kaya't hindi ko kailangan lahat ngayon din ay baguhin, sapagkat aking pinagmamasdan ang sa akin naghahanap, sila'y makasusumpong naganap. Tao, narinig mo ba ang pag-uulat? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang mali? Mayroon po bang kulang? Kung may mali at kulang, baka kayo po iyon. Ay magagalit, ano? Diretsuan lang po. Sapagkat ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwat. Ang pagsasama ng katotohanan, katotohanan ang kinakantahan. Buhay ba ang Ama? Aanhin mo ang pagsasalitang maaakit ang kapwa mo. Nagkakasala ka naman sa Ama mo. Aanhin mo ang pakikitungong kapwa mo ang magmamahal sa'yo. Ang Ama mo na may tatakwil kang totoo. Mas mainam, kapwa-tao mo'y gugusto sa'yo, Ama mo'y malulugod pa ito. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko sa mga asal at isip tao. Paano ko namang gagawin yun? Mahal na mahal ko nga mga anak ko. Hindi ka ba mamamatay dahil sa pag-ibig mo? Oo, sino bang magulang ang di nagmahal ng anak niya? Higit ang amang mapagmahal. Subalit kung minsan, kailangan kanyang madapa para makita niya kung paano ka titindig na matibay. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kapag nakita mo ang nadapang anak mo, masakit sa iyo ito. Lalo't may gasgas ang kanyang mga paa. Subalit, ikaw na nais magpatibay sa anak mo, sasabihin mo, tindig, tindig, kaya mo yan, tindig. Kapag hindi siya tumindig, iiwanan mo at sasabihin, nanay, nanay, titindig na po ako, ba't nakatakbo siya? Mga anak, pakatandaan ninyo, ang nagbibigay kalampahan, siya rin ang masasaktan. Subalit ang nagbibigay pagtitibay, siya rin ang nasisiyahan. Kaya't kung tunay mong kilala ang Ama, nagsasalita ka man, binibigyan mo man ang kahalagahan ng sino man, subalit ang nagbibigay ng kahalagahan kanino man, siyang pag-uukulan mo ng mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang iba sinasabi, naku, buti pang di na ako nag-asawa. Mga mahal, kung walang mag-aasawa, hindi dadami ang anak ng Ama. Kaya't niloob niya rin ang pag-aasawa ng bawat isa na nagkapamilya. Subalit di niya niloob na ang nagkapamilya mawalay sa kanya. Tao, katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Bagkos, kung ang anak niyang binigyan ng pamilya, lalong darami magpupuri sa kanya. Lalong darami ang kikilala sa kanya. Lalong darami ang magpapaibig sa kapwa niya upang lalong makilala ang pagmamahal niya kung ang lahat ng anak niya nakakilala sa Ama. Magandang umaga, sa tanghali, mamaya'y pahapon na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kahirap gawin yan, Apo Kunching. Talagang mahirap. Walang makatutupad niyan bilang tao. Walang makagaganap niyan bilang tao. Subalit, ang mahirap para sa tao, ibinaba ng Ama ang tagapagtaguyod sa tao. Tagapagbahagi ng di kaya ng tao upang makaya ng tao ang di kaya niya. Kaya't kung tatanggapin ito, ang lahat ng kaya mo, higit na makakaya ng tinanggap mo tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May bukas pa. Ay, kabilis naman, Eka. Hindi pa po tapos. Kayo po ba'y tapos na sa palagay nyo? Mga mahal, ilang araw na lamang po?
2 araw na lang. Naku, ang bilis naman. Mabilis ba? Ay, di po ba? Kumusta na po kayo? Taga saan po kayo? Manila. Lalo na sa Manila, Sin City. Ano po, ano? Pero sabi nga po ay parang familiar na. Ano po? Pero ito, ngayon pa lang siya. Bago. May bago po ba sa Ama? May bago po ba sa Ama? Alam niyo po, lahat po ng nagaganap ay hindi na bago. Paulit-ulit lang ang kaganapan sa mundo. Ang bago lamang po ay ang bagong silang sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag ika'y bagong silang sa Espiritu, namatay ang pagkatao, masasabihin, bagong silang ka. Subalit lahat ng anak ng Ama, hindi na bago sa Kanya. Sapagkat nasa loob pa lang ng sinapupo na nakikita ka na niya. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya nang iniluwal ka, kilala ka na niya. Kaya wala nang bago sa iyo ngayon. Lahat kayo'y luma na sa pananaw niya. Sapagkat lahat kayo'y nakita na niya, kahit saan kayo nagmula bilang anak niya. Totoo po ba yun? Kaya sa inyo pong lahat, anong dapat mabago ngayon sa inyo? Mayroon po bang mababago? Wala pong mababago. Alam niyo po, talagang napakahirap naman na kalimutan mo yung anak mo eh. Kaya kapag naglilingkod ka eh, mahirap na guguluhin yung isip mo eh. Ano po? Pero alam niyo po ba, may tagapag payapa. May tagapag pahinahon. May tagapag pagalak. May tagapag aliw. May tagapag bigay ng lakas. Kung tatanggapin lamang po lahat ng mahina, lahat ng dilim, lahat ng walang pag-asa, mababago ng Ama. Mga mahal ko, paano kaya mapapaniwalaan niya on? Tao lang ang nangungusap. Kung ang mismong Hesukristo na nasa harapan na ng tao, tao pa rin ang pananaw, ngayon pa kayang wala na ang Hesukristo? At kuntsing na lang. Kaya, para ka lang nang huhuli ng salakab ng isda niyan. Salakab ka ng salakab. Salakab ka ng salakab. At sa luwang ng iyong sinasalakab, may nahuli rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat di ka naman uuwi hanggat wala kang dalang isda. Tama po ba? Ganun lamang po ang gawain ito. Ang Espiritu ng Ama, salakab ng salakab. Salakab ng salakab. Pagkahaba-haba man ang nilakbay, pagkadami-dami man na tinunguhan, hindi aalis nang walang nasalakab. Kaya ganyan po ang gawain ito. Kahit 20 kayo, kahit 100 kayo, sinisigurado ng Espiritu sa bawat araw may nasalakab. Ang puso ay kilala sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Bakit apo kuntsing salakab? Sapagkat ang salakab ay sa putikan sumasalakab. Hindi katulad ng lambat, hinahagis sa dagat. Buhay ba ang Ama? Ang bawat tumutungo rito ay may putik. Tama ba ga? May putik pa. Kaya ang Espiritu ng katotohanan sumasalakab sa putik. At dun sa maputik na yung tao, pag nasa lakab ng Espiritu niya, malulukob sa kanyang pagkatao, makukuha ng Kristo, aahon sa putik,
ilalagay ang isda sa tubig. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan lamang ang tinuran ko. Talinghaga kung pagninilayan nyo. Ang may pangunawa'y nakaunawa. Ang walang pangunawa, lumipad ang diwa. Buhay bang Ama? Katotohanan ang saki tinuran. Mapapalad ang nakaunawa. Walang taong hindi naputikan ng katauhan. Walang taong hindi nagkasala. Subalit kung nakuha ka ng Espiritu ng Ama, tinanggap mo ang Kristong tagapagligtas mo, maaring ika'y mawala sa putikan at dalhin ka sa tubigan. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Talaga naman pong hindi kayo magtatanong eh. Subalit, ako po magtatanong. Di po ba ang gusto nyo kaya pumarito kayo? Gusto nyo may madala kayo? Po? Wala pong ibibigay na bagay sa inyo dito eh. Wala rin ibibigay sa inyong kapsula. Radiation, cobalt, chemotherapy, dialysis, oxygen, dextrose. Wala po eh. Subalit, ang katagang salita ng Kristo katumbas ng lahat ng tinuran ko sa inyo. Kaya kung ito'y mananamnam at kikilalanin nyo, nahihirapan ka bang huminga, kinukulang ka ng oxygen, nagbabara ang puso mo sa galit mo tao, magluluwag may oxygen ka na. Kinukulang ka ba ng pangunawa? Kumikitid na yung utak mo, hindi madaluyan ng tubig ito. Aba, tinanggap mo ang Kristo, lumagok ka sa tubig na hindi ka na muling mauuhaw pa. Buong bahagi ng katawan mo'y mababahaginan. Aba, kulang ka ba ng vitamina? Nanghihina na ang katawan mo? Nako, multivitamins ang tinanggap mo. Ay, ang bato mo ba'y nahihirapan na? Dadialysis ka na. Sino bang nagpapandar ng bato? Aba, ikaw ba'y ikekemo? Ikokobad? Iraradiation, may cancer ka. Sino ba pumapatay sa cancer cells? Aba, ikaw ba'y wala ng pag-asa? Sabi may taning na buhay mo, Diyos ba siya? Kaya kung may tiwala ka, nanalig ka sa Ama, tulad ni Ezekias, mamamatay na, pinahiram pa ng 15 taon na nabuhay pa siya. Mga mahal, lahat ay napapahiram ng Ama sa tao. Lakas, liwanag, pandinig, pandama, panlasa, paggalaw, at mga bagay para gamitin mo sa iyong katawan. Kung kikilala ka kaya, magdadamot kaya siya sa'yo. Di ka kaya niya bibigyan pahiramin. Sapagkat di niya ibibigay yan tuwiran sa'yo. Dahil babawiin niya yan. Pahiram lang ang lahat. Kaya kung kikilalanin mo siya, hindi kaya madugtungan ang buhay mo. Kapag ginusto niya, 30, 20, 10, 1 taon. Bah, kakunti naman ah. 1 buwan, aba, sa 1 buwan patay ka na. Kaya, kung hihiling ka sa Kanya, gawin mong matapat ang puso mo. Alisin mo yung nakatirik na tinik ng magluwag na ganap at maluwag Kanya ring tanggapin sa hinaing. Buhay ba nga Ama? Buhay ba nga Ama? Mga minamahal, katotohanan ng tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya lamang siguro, sabi ng tao, pasubali ko naman. Kaya lang di ka pagbibigyan, puntakda mo na. Subalit,
may mga pumipirma pambulate sa inyo. Kaya, may bukas pa sa inyong buhay. Manalig kang ganap na niya. Apo Kunching, ba't naman ganon? Eh, nang wala ka dito, nanginginig ang boses mo sa pag-iyak, sa pagluha, sa paginaing mo, sa pagdaing, sa panalangin mo. Naway mamaya-maya, hindi naluluhang nanginginig ka pa. Kumukorba na ang tinig mo dahil sa hindi mo na mabigkas ang panalangin mo. Dahil sa takot mong mamatay. May liwanag ka sa amay. Dapat kamting, huwag mo siyang kakaligtaan sa iyong buhay. Asahan mo may gagawin siya na marapat sa iyong buhay. Tanggapin mo lang, siya sa iyo ay mahiwagang lubusan. Eh, ba't po pinutol nyo? Eh, kung yung awit, kapag gusto nang umaawit, napuputol niya. Eh, ang napapakaya, kapag gusto niyang putulin ang kasutilan mo, hindi niya magawa. Mga mahal, mapalad kayo't siya'y nagpaparaya. Mapalad kayo't siya'y nagpapatawad. Mapalad kayo't siya'y nagpapakumbaba. Mapalad kayo, siya'y mapagmahal. Paano kung katulad ng tao, pag nagalit ay gusto'y pumatay na? Di lahat kayo'y wala na ngayon, sapagkat lahat kayo'y nagkasala. May tao bang walang kasalanan? Kaya't ang nais ng Ama, magpatawad ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mayroon po ba kayong tanong? Amen. Ba? Pati pala, Diyos ngayon binabahagi na. Pagdating nyo po sa bahay, timplahan nyo ito. Habang nilalagok nyo, O Diyos ng pag-ibig, 8 o'clock. Naku po, hintayin mo pa ba yung 8 oras bago ka magbago? Sabihin mo, naku, immunoactive pala ito. 1 liter. Naku, pwede bago mo maubos ito, ibundat na muna ang tiyan mo. Ano? Subalit kung nanamnamin mo ang lasa na dulot sa ng Ama, habang nilalagok mo ito, pinaparti mo pag-ibig sa kapwa mo, yung kapitbahay mo, babatiin mo na. Buhay ba ang Ama? Apo Kunching, meron bang may kagalit dyan? Gusto mo lapitan ko? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Alalaong baga, may nalihim ba sa Ama? May malilihim ba sa Kanya? Sa tao meron, sa Espiritu niya wala. Kaya, para mapakinggan ka, para pakinggan ka, magpatawad ka. Tingnan mo, strawberry, 2 pa. Tigisa kayo ng kagalit mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, Apo Kunching, larawan lang. Iyan Tama. Isalarawan mo sa Kanya ang pag-ibig ng Ama at ang pag-ibig ng Kristo sa iisang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Eh, Apo Kunching, paano ko namang maibibigay sa Kanya? Baka paraanan mo na yan. Kung talagang babati ka, tuturo ng Ama sa'yo. Subalit kung hindi, walang ituturo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang saki tinuturan, magnilay, magbulay, magtanto, natuwiran. Sumainyo ang kapayapaan. May narinig po ba kayo? Salamat naman po at may pandinig pala kayo.
May naunawaan po ba kayo? Salamat po pala. Kayo'y maunawain. Salamat. Maunawain pala kayo. Yung po ang tamang salita doon. Ano? Kapag inunaw mo yung salamat pala, maunawain pala kayo. Parang tamali. Maging sa salita man, may tamang pagbigkas. Salamat. Maunawain pala kayo. Pag sinabi mong salamat pala, maunawain ka. Pangit pakinggan. Kaya, baliktarin natin. Ano? Kung sa dating buhay mo, ang ugali mo hindi tama, baliktarin mo ngayon. Itama mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, lahat ng baligtad ay maidadayag. Lahat ng baluktot ay maiuunat kung malambot. Subalit kung matigas, mahihirapan ka. Daliri mo mababali, ang matigas di uunat. Buhay bang Ama? Subalit pakatandaan ninyo, walang matigas na tinapay. Lahat na palalambot ng tubig. Buhay bang Ama? Walang matigas na puso na palalambot ng Espiritu Santo. Kaya kapag tumanggap ka, malambot ka na ngayon. Kaya lang hindi ang katawan mo, sapagkat pag ang katawan mo, babagsak ka naman. Kaya kung ang malambot mo naman ang katawan ay tumanggap, titindig ka ng matigas, matibay. At kapag ang matigas mong puso ang tumanggap, lalambot ng ganap. Ika'y makakatanggap ng pagmamahal sa kapwa mo marapat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, saan mo ba kinukuha yan? Aba, may sentido kumon kayo. Pag-aralan nyo kung saan nagmula ito. Kung di maabot ng isip mo, mahihirapan ka pa. Humingi ka ng talino sa Ama, ipapaunawa niya. Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Mayroon po ba kayong kulang? Di ako maniniwala dyan. Lahat po ng tao ay may kulang sa buhay. Tama po ba? Subalit ang hain sa inyo ay walang kulang. Kung hindi po nagkasya sa inyo, kayo ang walang kaunawaan. Subalit kung para sa inyo ay tama ang hain, may unawa kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat araw-araw, iba-iba ang putahe. Pag araw-araw, parehas na lamang mula Lunes hanggang Linggo, yun ang ulam mo. May sasabihin mo, iyan na naman. Iyan na naman. Kapag nakikinig ka mula Lunes hanggang Linggo, parang siramplakang palundag-lundag at iyon na rin. Sasawa ka rin, di ba ka? Ganon din yung makulit na tao, nakakasawa. Kaya, huwag niyong hintayin ang hangganan ng Ama. Habang nagpaparaya siya, mithin ninyong sumunod sa Kanya. At kapag sumunod ka sa Kanya, sigurado, sabi ng tao, pasubali! Wala kang susundan sa Kanyang makapagpapahamak sa iyo. Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sabi nga ng Ama mga anak, kung ang mata ninyo kapag nakapikit ay di makakakita kahit maliwanag. Ako anak, kahit pikit na pikit, maliwanag na maliwanag, kayong aking natutunghayan sa bawat saglit. Buhay bang Ama?
pagmamahal, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku. Palad ka pa rin. Walang balik. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Oops, 8 o'clock. Maaaring sabihin nyo, sawa na ako sa juice. Iba't ibang klaseng juice ay nalalagok ko, nainom ko. Natikman ko na. Ibang juice yan. Tandaan ninyo. Ibang juice yan. May kasamang Diyos. Diyos. Ibig sabihin, pag bumabalandra, para kay Kristo yun. Maraming may kagalit. Galing ah. Di na umaalis dito, ha? Bahala kung sinong tamaan. Dito naman. Mga taga-Amerika, Germany, Dubai, Saudi, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Israel, Jordan, New Jersey, New Zealand, etc.
etc. Saan man kayo, anak ng Ama. Ang mahal, paumanhin kundi lahat kayo nasambit kung saan man kayong dako. Batid ko na nanonood kayo at nakikinig mga mahal ko, pagharian at patnubayan kayo ng Ama. Amerika! Baka masagot. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung pag-aaralan mo, bagay lamang simple at ito'y mura. Subalit sa pagmimithi mo, sa simpli't murang halaga, at pinananaligan mo'y higit sa walang kwenta. Ngunit pinahalagahan mo, binigyan mong kabuluhan, at naging masaya ang puso mo sa pagtanggap, sapagkat batid mo, hindi taong nagbigay sa iyo. At di bagay ang kinamtan mo, kundi mula sa Diyos na makapangyarihang sinasambahit sinasamba mo. Di kaya magkaroong kapangyarihan ang bagay na kinamtan mo, na maghari sa buhay mo at manguna sa katawan mo, na magdulot ng higit na sigla. Bakit itinuran ang higat? Alam nyo ba yung isdang higat? Palangoy-langoy sa dagat, palikwad-likwad. Ganyan ang tao sa buhay ng mundong ito. Palikwad-likwad, hanap ng hanap. Subalit di alam kung minsan kung saan papadpad. Subalit, kung tuwirang higit nyong kikilalanin ng Ama, ituturo niya sa inyo ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekkaramaneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? O, tingnan nyo nga po siya, o. Ang saya-saya niya, o. Di po ba? Anong pangalan mo? Halika nga dito. Halika dali. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Jacel? Justin? Cassie? Wow, Cassie! Ikaw kasi! Inumin mo yan? Ha? Inumin mo? Ay, inumin niya. Tingnan nyo nga po siya, oh. Blue baby. Ay, oo nga naman. Subalit, tingnan nyo po. Oh, yung tao, pag alam niya may sakit siya sa puso, ay, bawal sa akin kaya mapagod. Kaya sabi niya, kasi sa isip niya, hihingalin siya. Kaya sabi, ay bawal sa akin yung yuko ng yuko. Kasi
Ang sakit ko sa puso. Mahal na mahal mo. Eh, paano kang iiwanan yan? Palayain mo yan. Kalimutan mo yan. Tanggapin mo ang nagpapalakas ng puso mo. Tulad ng bata, kahit alam mong may butas, kahit alam mong may barak, ay takbo. Takbo ka kay Kristo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Hindi yung hirap na hirap. Huwag mo akong gagalitin. Bawal sa akin ang mamamatay na. Di matay ka. Buhay bang Ama? Ang mahal. Nako, mayroong tao dinadahilan na lang ang sakit niya. Wag. Ang dahilan mo'y ang Ama. Kaya ganyan ka magsalita, makuupad, mahinahon, ayaw mo magalit, magkakasala ka sa Kanya. Hindi, may sakit ako sa puso. Eh, kung hindi mo ba yan minamahal, alam mo ba yan ang ikamamatay mo? Eh, kung minsan nga, kalakas-lakas, walang sakit sa puso, na itake. Namatay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay po kayo. Huwag kayong mapagtago ng sakit nyo. Huwag kayong mapagmahal ng sakit nyo. Huwag kayong mapagpahalaga sa sakit nyo. Itakwil nyo ang sakit nyo. Labanan nyo. At ang Kristo ang tanggapin nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nako, mapagmahal kayo ng hirap nyo. Kaawawa naman ako, mahirap ako. Nakakahiya naman, mahirap ako. Nakakahiya naman, wala akong pinggan na maganda. Ay, dumating na bisitang mayaman siya. Ay, nakakahiya naman sa inyo, wala akong papaulam. Ay, nakakahiya naman sa inyo, ito lang ang aming kakainin. Ay, nakakahiya, puro ka hiya, wala ka namang hiya. Buhay bang Ama? Mamahal! Napakarami ng taong kinahihiya, napakarami ng taong pinahahalagahan at tinatago. Ang itago mo sa puso mo, ang Kristo. Ang kahiyaan mo sa gawa mo, ang Ama. Ang itago mong tuwiran ay ang salita niya upang manahan sa buong buhay mo at walang pumasok ng di tama sa iyo. Mga masasamang elemento, palayasin ni Kristo. Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Anong silbi ng, sabi ni Apo Kunching, salita, salita, salita. Sabi naman ng nakikinig. Tapos, Amen. Amen! Tapos, pag-uwi, may napala ka ba? Wala, sapagkat wala kang tinanggap. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Paglisan nyo sa dakong ito, wala nang bakas sa inyo ang lugar na ito, sapagkat hindi susunod ang anino. Subalit, may dala-dala kayo at may tatago sa puso nyo kung may pinakinggan kayong salitang itatahan sa diwa at kalooban nyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May bukas pa sa inyo buhay. Nagmamadali kayong gumaling, gusto nyo agad gumaling para bukas wala na kayo rito. Tama po ba? Kaya po Kunching pagagalingin din lang kami, di madalain na. Abay, magmadali ka rin magbago. Magmadali ka rin kumilala. Magmadali ka rin tumanggap. Wala ka man dito kung nakakilala ka, nakatanggap ka, at magsasabuhay ka, kasama mo na. Sino? Ewan ko sa'yo. Alangan naman sundan ka ni Apo Kunching sa inyo. Tama ba ga? Kaya
Kung tatanggapin mo lang ang Diyos Espiritu. Tumayo ka nga. Nako. Ilan taon ka na? 49. Naputol na yung daliri. Gusto mo bang may maputol pang isa? Ha? Ayaw na. Ade. Gusto mong lumabo pa uli mata? Ayaw na rin. Gusto mo mawala sakit mo? Huwag kang mag-isip. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Katotohanan ang tinuturan ko. Sabi ng may diabetes. Naku, Eka. Inom naman Eka ako ng inom ng gamot. Hindi naman Eka bumababa diabetes ko. Ba't kaya tumataas pa? Wala ka nang ginawa, kundi nasan ba Eka gamot ko? Yung diabetes ko kasi baka lumala pag hindi ako nakainom. Lago. Naku, nung kumakain naman hindi naalala may diabetes pala. Masarap yun, masarap yun. Ay, may gamot naman ako nilalagok, Eka. May gamot naman Eka ang nilalagok. Inom. Dumating si Juana, may kinuwento sa kanya, dinibdib niya. Napalaban niya Maganda. Sa ginamot niya. Wala. Kayong may mga diabetes, huwag niyong pinakikinggan ang kwentong nakakagalit sa inyo. Huwag niyong pakikinggan yung mga salitang nakapagpapa, init ng ulo, nakapag-iisip ng di maganda, nakapagdidibdib, nakahiga ka na sabi mo pa. Kunwari tulog ka, pikit lang pala. Sino tumataas ang diabetes? Ha? May tatanong po ako sa inyo. Sinong nagkaroon ng diabetes na nang uminom ng gamot tumigil na? At gumaling na siya? Meron ba? Lahat ng may diabetes nang nagsimula uminom hanggang namatay, umiinom. Kaya lang di makalagok na hindi na makabuka ang bibig. Buhay ba, Mama? Mamahal! Tandaan po ninyo, titigil ka lang kung ikaw ang titigil. Subalit yung sakit mong diabetes, buong panahon, iinumin mo na yan, gabot. Buhay ba, Ama? Ang tanong, ang diabetes mo ba nakamatay? Hindi. Ginagamot sa'yo diabetes, kinamatay mo sakit sa bato. Buhay ba, Ama? Ginagamot sa'yo diabetes, nakamatay sa'yo sakit sa baga. Ginagamot sa'yo diabetes, nakasakit at kinamatay mo sakit sa tay. Mga komplikasyon ng diabetes mo. Subalit, ang dami mong nainom na gamot para sa diabetes mo. Matalino ka ba? Kilalanin mo si Kristo. Tinamaan ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal! Apo, kung tsinggano ka sigurado sinasabi mo, magdala ka ng magaling sa diabetes dito. At kakausapin ko siya, tatanungin ko siya. Gumaling ba mga pasyente mong diabetes? Diabetes yan. Hindi. Kaya nga buong buhay umiinom ng gamot Di ibig sabihin, kapag buong buhay umiinom ka ng gamot na yon, yun ang sakit mo. Hindi nawawala. Paano nagamot? May nagamot ba? Mga mahal, kung may diabetes ka man, talakasan mo loob mo at di mo iniisip, mamamatay ka. Aba, baka di mo alam, nagnormal na ang diabetes mo. Buhay ba ang Ama? Uminam ang tagadurog ng asukal mo, nawala yung glucose na mataas sa'yo, at nagnormal, nagbalik ang dugo mo na nahalo ay asukal na dapat ay sa puso napunta. Tamis ng panlasa ng pagmamahal at buhay sa diabetes tumungo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Lahat ng tao, may asukal, may asin, may tubig sa katawan. Kapag hindi normal, labis, kulang ang sabi sa iyo. Ganyan din sa pananampalataya. Kapag kulang, labis, patay pananalig mo. Buhay ba ang Ama?
Apo Kunching, labis nga eh. Nako, kung minsan kala mo labis, dasal na ka ako ng dasal. Simba pa ako ng simba. Nagbabasa pa ako ng Biblia. Bakit hindi pa ba ako banal nun? Paano ka naging banal? Masama isip mo sa kapwa mo? Buhay ba nga ba? Mga mahal! Katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Paano po makokontrola po Kunching yon? Ang mag-isip na habang nakapikit, na nakahiga. Hindi mo kaya yan. Tao ka lang. May magpipigil niyan. May magbibigay sa iyo niyan. Kung totoo kang pumapanginoon sa iyong Panginoon, siya ang mag-aalay. Kaya't matitikman mo ang sarap ng buhay. Sumainyong kapayapaan, mataas ka, bad cholesterol ko, triglyceride ko. Bakit nga? Inom ka ng gamot, gamot ka ng gamot. Wala namang kapuknat-puknat ang pinakikibalatyaan mo'y puro nakakagalit, puro nakakainis. Ang tinitingnan mo'y puro galit, puro galit, puro galit. Mamahal, tandaan ninyo, hindi lahat sa tableta nakukuha ang pamampat ng karamdaman, kundi ang pang-ampat sa karamdaman, pagliliwanag ng kaisipan, pagpapatag ng kalooban. Maliban na nga lamang kung mamamatay ka na, lahat ay may takda. Kung takda mo na, at tinanggap mo na ang Ama, at tanggap mo na ang Kristo, maluwag sa puso mong bawian ang buhay ka. Hindi 90 ka na, masakit ang tuhod ka. Ano kaya ang sakit ko? Ayoko pang mamatay eh. Kailan mo gustong mamatay? Wala naman taong gustong mamatay. Lahat ng taong nasisiyahan, lalo na't mayaman, natatakot mawala ng kayamanan. Natatakot iwanan ng kayamanan. Ayaw mamatay. Sino ba ang buong buhay at buhay? Wala. Kahit pusa na mamatay. Kagkahaba-haba ng buhay niya, namatay din. Buhay bang Ama? Mga mahal, pakatandaan ninyo, lahat ng pinahiramang buhay may hangganan. Subalit humingi kayo ng mahabang panahong pangunawa habang kayo nabubuhay. Sisidlan kayo ng nagbibigay buhay. Magandang umaga po. Mayroon po ba kayong tanong? Nasiyahan po ba kayo? Kung di po ba kayo masyahan, ano naman? Subalit kung tumanggap kayo, sigurado, nasiyahan nga kayo. At yung kasiyahan ninyo na yon, si Apo Kunching hindi kasama. Subalit, kung kayo nagalit, may kasama kayo. Bahala na kayo kung sino. Mga mahal, sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, may bukas pa. Totoo na ito. Umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Apo Kunching, pinag-aralan mo ba mga sinasabi mo na yan? Aba, kung pag-aaralan na lang ang sasabihin sa inyo, wala namang bayad. Pahihirapan ng utak. Huwag na lang. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung nakinig kayo sa lahat ng sinambit, may natutunan kayo hindi sa tao, kundi sa Espiritu na di ninyo nakikita. May tinanggap kayo na hindi nyo nakita, na kung tinanggap nyo naman, siyang magpapaluwag ng kalooban ninyo, siyang magpapayapa ng isip nyo, siyang magbubukas ng pangunawa nyo, siyang magbibigay lakas sa buhay nyo, at siyang magpapagaling ng karamdaman nyo. Mga mahal, makinabang nawa kayo. Hindi masama ang uminom ng gamot. Subalit, magnilay ka. Kung uminom ka ng gamot ngayon, hanggang sa namatay kayo, uminom ka ng gamot, ano ginamot sa'yo? Wala. Pera mo na wala. Pero sakit mo hindi. Buhay ba nga Ama? Mga mahal! Kaya may taong nagsasabi, naubos na ang kayamanan ko. Naubos na ang ipon ko sa kakabili ko ng gamot. Namatay din. Mga mahal,
Pag-aralan ninyo ang aking tinuturan. Mabuhay ang inyong pagtitiwala sa amang bumuhay at di kayo mamamatay ng ubos ang laman ng bangal dahil sa inyong karamdaman. Katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat ang nais ng Ama, ang kinamtan ninyo'y pakinabangan ninyo sa mabuti at mainam, subalit huwag masayang sa walang kabuluhan, upang malasap ninyo ang sarap ng buhay at pakinabangan ninyo ang inyong pinagpagalan, sapagkat ang Ama ang buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana. 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 Tandaan po ninyo, lingkod hindi lingkod, mamamatay. Tagasunod hindi sumusunod, mamamatay. Subalit iba lamang ang tumanggap at kumilalang ganap sa Ama at Anak. Iba patutunguhan. Mamili kayo ngayon sa dalawang kukunin. Kukunin ang buhay niyo kung saan kayo tutungo. Sa impyerno o sa langit. Gumawa kayo ng makalangit na gawa upang kayo'y makatungo sa pinaghandaan na silid ni Kristo. Tingnan nyo nga katabi nyo po. Tingnan nyo nga kung may kasama. Po kung kasama ko po kasama ko kung dumating. Magkakasama pala kayo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Alam ko kasama nyo. Magkakasama kayo. Subalit, yung isang kasama nyo, pauwi nyo na. Parang makasama nyo pauwi ngayon, si Kristo na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May bukas pa, maghanda kayo ng sarili nyo sa pagtanggap sa Ama. Tuwina'y tandaan nyo, may wakas lahat kayo. Subalit ang bukas ng Ama'y walang wakas. Kaya lahat ng anak niya nasa niyang kamtan ang ligaya at makilala niyang ganap katwiran niya. Kayong lahat na mahal niya, makikinabang kayong lahat. Ganun ba ang panggagamot doon? Ganun lang ba panggagamot doon? Hindi man ako hinawakan, hindi man ako. Aba, kung hindi ka man hinawakan ni Kunching, kung si Apo naman ay humawak sa'yo, di uwi kang may dala-dala pa rin. Buhay ba ang Ama? Ano bang nagagawa ni Kunching? Subalit yung nakaugnay kay Kunching bilang Apo, kaya naging Apo Kunching. Aba, kaligaya mo naman. Tama ba ga? Kung wala kang nakilala, wala kang tinanggap pa, talagang wala kang madadala. Kaya sa inyong lahat, nawa kayo'y may iuuwing galak na hindi na mamamatay at wag nang mawalay. Habang kayo'y nabubuhay, kayo'y panahanan. Mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. Tayo na po, manalangin muna. Magsiluhod po ang lahat. Ang wakas na panalangin. Mabathalang Awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang
lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang ay ikaw lamang ang magbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumi ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito. Ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahal sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.